Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kasama namin sa bawat kwento. Muli, narito po ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat ay ang pag-ibig ng isang ina. Ito'y walang hinihintay na kapalit, walang kondisyon, at handang magtiis ng lahat. Pero paano kung ang pag-ibig na yon ay masusukat sa pagitan ng maningning na yaman at ng simpleng karangalan? Ano ang mas matimbang? Ang mga naglalakihang gusali o ang init ng yakap ng pamilyang pinagmulan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Nanay Luzminda at ng kanyang anak sa isang salaysay na pinamagatang Ang Hardin ni Luzminda. Bumukas ang pinto ng elevator at tila ba nilamon si Nanay Luzminda ng liwanag. Hindi ito ang sikat ng araw na kaniyang kinalakihan sa probinsya ng Luntiang Bukid. Ito ay liwanag na nagmumula sa libu-libong ilaw ng syudad na tumatagos sa salaming pader ng isang tahanang nasa itaas ng mga ulap. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang bayong na gawa sa pinatuyong dahon ng pandan na tila ba ito ang tanging pamilyar na bagay sa buong mundo. Sa loob niyon ay naroon ang kanyang lumang damit, isang maliit na rosaryo, at isang bote ng langis ng niyog na siya mismo ang gumawa. "Nay, welcome po!" Ang boses ng kanyang anak na si Angelo, o Gio, gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ang pumukaw sa kanyang pagkakatulala. Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kaniyang kaba. Ito pa rin ang kaniyang Gio. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay hindi kayang tabunan ng amoy ng kaniyang anak na inalagaan. "Gio, anak, ang ganda-ganda naman pala dito sa bahay mo," sabi ni Nanay Luz habang inililibot ang tingin sa napakalawak na sala. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Ang mga sofa ay kulay abo at mukhang mas malambot pa sa mga ulap. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kakaibang lamig. Hindi tulad sa probinsya na kahit maliit lang ang kanilang bahay, palaging mainit ang pakiramdam dahil sa halik ng araw sa mga dingding na gawa sa kahoy. "Siyempre naman po, Nay. Ipinagawa ko to para sa future natin," sagot ni Gio, ngumingiti. Ngunit bago pa man makasagot si Nanay Luz, tumunog na ang telepono nito. "Excuse me po, Nay. Sagutin ko lang to. It's about the Villa Corta merger." Napatango na lang si Nanay Luz at pinanood ang kanyang anak na maglakad palayo. Seryoso na ang mukha habang kausap ang kung sino man sa telepono. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng sala, hawak pa rin ang kaniyang bayong. Inilapag niya ito ng dahan-dahan sa sahig na tila ba natatakot na madumihan ang kintab ng marmol. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng isa pang pinto. Dalawang babae ang lumabas, kapwa nakabihis na tila ba may dadaluhang isang malaking pagdiriwang. Ang mas bata, na may buhok na kulay tsokolate at balat na kasing puti ng perlas, ay tiyak na si Celestine, ang mapapangasawa ni Gio. Ang kasama naman nito na may tindig ng isang reyna ay walang iba kundi ang ina nitong si Doña Esmeralda. "Oh, you must be Nanay Luzminda," sabi ni Celestine. Ang ngiti nito ay perpekto, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at kinuha ang kamay ni Nanay Luz para magmano, ngunit ang pagdampi ng labi nito sa kanyang kamay ay kasing bilis ng isang malamig na hangin. "Magandang gabi po," magalang na bati ni Nanay Luz. "Welcome to our world, Luzminda," sabi naman ni Doña Esmeralda. Ang boses ay matamis, ngunit may himig ng pagmamataas. "I'm Doña Esmeralda Villacorta. I trust your travel was adequate?" Hindi sigurado si Nanay Luz kung ano ang isasagot sa tanong na yon. Ang biyahe niya sa bus mula probinsya ay mahaba at nakakapagod. "Ayos lang naman po, Donya." Ngumiti si Celestine at may inabot na isang malaking paper bag mula sa isang katulong. "We bought you something, Nanay,"
A welcome gift. Binuksan ito ni Nanay Luz at nakita ang isang damit na kulay asul. Maganda ito at gawa sa telang kumikinang, ngunit alam niya sa sarili niya na hindi yun babagay sa kanya. Mukha itong masikip at hindi siya sanay sa mga ganoong kasuotan. It's a designer dress. Pagmamalaki ni Celestine. Para naman po, you'll fit in with our friends. Bukas na ang engagement party and first impressions last. 'Di ba? Naramdaman ni Nanay Luz ang tila isang karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang suot niyang bestida na may bulaklak, ang paborito niya na isinusuot lang niya sa simbahan. Bigla, pakiramdam niya ay napakadumi at napakalumanyon. Salamat, Hija. Ang bait ninyo naman. Pilit ng ngiting sabi niya. Bumalik si Gio matapos ang tawag at ang ngiti sa mukha nito ay bumalik nang makita silang lahat na magkakasama. Oh, that's great! Nagkakakilala na pala kayo. Sinay, sabi ko sa'yo, they're very welcoming. Ngumiti lang si Nanay Luz bilang tugon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog sa malambot na kama sa guest room. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang lamig ng aircon ay nanunuot sa kanyang mga buto. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mahinang boses ni Gio mula sa kanyang kwarto. Tila may kausap ito sa telepono. Dahil sa pag-aalala, bahagya siyang lumapit. Boses ni Celestine ang kanyang narinig mula sa kabilang linya, malambing ngunit malinaw. I know, Gio. I'm trying to be nice. Your mom is sweet, oo naman, sabi ni Celestine. But she's too provincial. Nakita mo ba ang dala niyang bayong? And the way she talks? Paano siya babagay sa mundo natin? Sa mga business partners mo? Sa pamilya ko? We need to do something about it fast. Narinig ni Nanay Luz ang buntong hininga ni Gio. Celestine, please! She just arrived. I'm just being realistic, mahal. This is for us, for our future. Hindi na hinintay ni Nanay Luz ang susunod na sasabihin ng kaniyang anak. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna po. Pagdating niya sa kusina, kumuha siya ng bas at nagsalin ng tubig. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay halos magpatapon sa laman nito. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana at sa likod niya ay ang libo-libong ilaw ng syudad na parang mga bituing hindi niya kayang abutin. Malamig, walang kaluluwa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Nanay Luz na siya ay nag-iisa. Hindi mapakali si Gio. Pagkatapos ng tawag nila ni Celestine, ilang oras siyang nakatitig lang sa kisame ng kaniyang kwarto. Binabagabag ng mga salitang naririnig niya. Too provincial. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang kanyang ina sa guest room. Nakita niya itong mahimbing na natutulog, yakap ang isang maliit na rosaryo. Sa tabi ng kama ay ang bayong nito. Na tila ba isang matibay na paalala ng mundong kaniyang pinagmulan. Isang mundong unti-unti na niyang tinatalikuran. Isang matinding pagkakasala ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang inang nag-alay ng lahat para sa kanya ay narito ngayon. At ang tanging nagawa niya ay hayaang marinig nito ang masasakit na salita mula sa kanyang mapapangasawa. Kailangan niyang bumawi. Kinabukasan, maaga niyang ginising si Nanay Luz. Nay, aalis po tayo. Nakangiting sabi niya. Mamamasyal tayo sa mall. Bibili natin lahat ng gusto niyo. Sa mall, hinila niya ang kanyang ina sa mga pinakamamahaling tindahan. Itinuro niya ang mga bag na gawa sa katad, mga sapatos na may matataas na takong, at mga damit na nakadisplay sa mga mannequin. Ngunit sa bawat alok niya, isang iling lang ang isinasagot ni Nanay Luz. Anak, mas mahal pa yata to sa kalabaw natin sa probinsya. Mahinang sabi nito habang hawak ang isang maliit na pitaka
na may presyong katumbas ng ilang buwang kita niya sa pagtitinda ng gulay. Saka, saan ko naman isusuot ako? Ang mga yan, dinala niya ito sa isang magarbong restaurant para mananghalian. Ang mga pagkain ay kakaiba ang itsura at pangalan. Ngunit nang tanungin ng waiter si Nanay Luz kung ano ang gusto nito, simple lang ang sagot niya. Mayroon ba kayong mainit na sinigang? Nagkatinginan ang waiter at si Gio. Nay, wala po niyan dito, mahinang sabi ni Gio. Pilit nang ngumingiti para itago ang kanyang hiya. Pakiramdam niya ay bigo siyang pasayahin ang sariling ina. Pag-uwi nila, naroon na si Celestine, naghihintay na may isang malapad na ngiti. Perfect timing. I arranged a little something for Nanay. A fun girls' day. Magkakaroon tayo ng home service glam team para i-prepare siya for the party tomorrow. Pumayag si Gio. Iniisip na baka ito na ang paraan para magkalapit ang dalawa. Ngunit ang Fun Girls Day ay naging isang sesyon ng pagtutuwid. Dumating si Doña Esmeralda na may dalang bote ng mamahaling puting alak. Itinuro niya kay Nanay Luz kung paano hawakan ang wine glass. Dahan-dahan lang, Luzminda, sabi nito, habang inaayos ang mga daliri ng matanda sa tangkay ng kopita. The stem, not the bowl. We don't want to warm the Chardonnay, do we? Si Nanay Luz ay tumangulang, ang mukha ay blanco. Habang inaayusan ng makeup si Nanay Luz, napansin ni Celestine ang maliit na bote ng langis ng niyog sa tabi ng kama. Kinuha niya ito at inamoy. Oh my God, what's this smell? It's so rural, sabi niya. At walang pasabing itinapon ito sa basurahan. Pinalitan niya ito ng isang kwadradong bote ng pabango. Here, Nanay. This is Chanel. Mas bagay po sa inyo. Ngumiti lang si Nanay Luz. Ngunit nang umalis na ang lahat para ihanda ang hapunan, nakita ni Gio mula sa siwang ng pinto kung paano maingat na kinuha ng kanyang ina ang bote ng langis mula sa basurahan, pinunasan ito at itinagong muli sa kaniyang bayong. Ang tensyon ay lalong tumindi sa hapunan. Bilang pasasalamat, nagluto si Nanay Luz ng paboritong ulam ni Gio. Adobo. Ang amoy nito ay pumuno sa buong penthouse. Amoy ng bawang, toyo at suka. Amoy ng kanilang tahanan sa probinsya. Ngunit nang ilapag ng katulong ang mangkok ng adobo sa mesa, napatakip si Celestine sa kanyang ilong. Can you please take that away? Sabi niya sa katulong, hindi man lang tumitingin kay Nanay Luz. The smell is too strong. It's sticking to the curtains. Napatigil ang lahat. Ang katulong ay nag-aalangang napatingin kay Gio, naghihintay ng utos. Si Nanay Luz ay nakaupo lang. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga hita, nakatingin sa pagkain na niluto niya ng buong pagmamahal. Ito na ang pagkakataon ni Gio. Ito na ang sandali para ipagtanggol ang kanyang ina. Ngunit nang magsalita siya, ang lumabas sa kanyang bibig ay, sige, pakilipat na lang sa kusina. Hindi kumibo si Gio. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ng kaniyang ina. Naramdaman niya ang titig nito. Hindi isang titig ng galit o pagtatampo, kundi isang tingin ng pagkaunawa. Isang pagkaunawa na mas masakit pa sa anumang sampal. At sa gabing iyon, habang kumakain sila ng pagkaing walang lasa at walang alaala, alam ni Gio na sa kaniyang pananahimik, muli niyang binigo ang babaeng nagbigay sa kaniya ng lahat. Para siyang manikin na binihisan at ipinuwesto sa isang sulok ng engrandeng ballroom. Iyon ang pakiramdam ni Nanay Luzminda habang suot ang kulay asul na bestidang bigay ni Celestine. Masyado itong masikip sa dibdib at masyadong maikli para sa kaniyang panlasa. Bawat galaw niya ay kalkulado, natatakot na baka mapunit ang mamahaling tela. Nakatayo siya malapit sa isang haligi, hawak ang isang baso ng orange juice, pinagmamasdan ng mga taong hindi niya kilala. Ang lahat ay abala sa pagkukwentuhan at pagtawa. Ang mga babae ay may makinang na alahas at ang mga lalaki ay may suot na mga relos na mas mahal pa siguro sa bahay niya sa Luntiang Bukid. Si Gio
ay nasa kabilang dulo ng silid, kausap ang mga importanteng bisita, kasama si Doña Esmeralda na tila ba isang reynang nagpapakita sa kaniyang mga nasasakupan. Isang babaeng kaedaran ni Doña Esmeralda ang lumapit sa kanya, may peking na mangiti sa mga labi. "You must be Angelo's mother. I'm a friend of the Villacortas. Luz Minda po." "Magandang gabi," sagot ni Nanay Luz. "So, ano ang business ninyo sa..." "Saan nga ulit yun?" tanong ng babae, bahagyang tinaas ang kilay. Buong pagmamalaki namang sumagot si Nanay Luz. Sa probinsya ng Luntiang Bukid po. May maliit po akong pwesto ng gulay sa palengke." Ang ngiti ng babae ay bahagyang nawala at napalitan ng pagkamangha na may halong pang-iinsulto. "Oh, how quaint." Pagkatapos ay mabilis itong nagpaalam at lumakad palayo. Bumulong sa mga kaibigan nito at sabay-sabay silang napatingin sa direksyon ni Nanay Luz at nagtawanan. Naramdaman ni Nanay Luz ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi. Gusto na lang niyang maging invisible. Inilapag niya ang kanyang baso at nagpa siyang maglakad-lakad na lang. Nakita niya ang isang batang waiter na hirap sa dala nitong tray ng mga baso ng champagne. Sa kanyang likas na kabaitan, lumapit siya para sana tumulong. "Tulungan na kita, iho," mahinang sabi niya. Ngunit sa kanyang paglapit, hindi niya napansin ang isang natapong yelo sa sahig. Bigla siyang nadulas. Sa pagagapay niya para hindi matumba, nasagi niya ang waiter. Ang tray ay tumabingi. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa masayang kapaligiran. Natigil ang musika, natigil ang tawanan. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Si Nanay Luz ay nakatayo sa gitna ng mga bubog at natapong champagne. Ang waiter ay namumutla sa takot. Mabilis na lumapit si Doña Esmeralda. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit, ngunit ang boses ay nanatiling malamig at kontrolado. "Huminahon kayo. Lahat. It was just an accident," sabi niya sa mga bisita. Pagkatapos ay humarap siya kay Nanay Luz, ang mga matay parang punyal, dahan-dahan at sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Sinabi niya, "Hija, mag-ingat ka. Ang isang basong yan ay katumbas na ng buong bukid sa probinsya ninyo." Pakiramdam ni Nanay Luz ay sinampal siya ng 100 beses. Hindi siya makagalaw. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpintig ng sarili niyang puso at ang mga bulungan na parang mga bubuyog sa kanyang tainga. Nakita niya si Gio na tumatakbo palapit sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit huli na ang lahat. Walang imik na tumalikod si Nanay Luz at naglakad palayo. Hindi niya pinansin ang tawag ni Gio. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, patawid sa makintab na sahig, palayo sa mga matang mapanghusga, hanggang sa marating niya ang guest room. Nang pumasok si Gio sa kwarto, makalipas ang ilang minuto, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana. Nakatingin ito sa sarili nitong mga kamay. Sa palad nito ay may isang sirang pulseras na gawa sa kahoy. Isang regalong matagal nang ibinigay sa kanya ng yumaong asawa na naputol sa kaniyang pagkadulas. "Nay!" Nagsimulang magsalita si Gio, ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahan-dahang itinaas ni Nanay Luz ang kaniyang ulo. Ang kaniyang mga mata ay pagod at walang buhay. Hindi ito galit. Hindi ito malungkot. Ito ay isang uri ng pagtanggap na mas masakit pa. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang anak na pinalaki niya sa hirap. Ang anak na pinangarap niyang magkaroon ng magandang buhay. At sa isang boses na halos pabulong, itinanong niya ang isang bagay na yumanig sa buong mundo ni Gio. "Uwi na lang kaya ako, anak?" "Huwag po, Nay. Please." Ang mga salitang iyon ay tila hirap na lumabas sa lalamunan ni Gio. Ang tanong ng kanyang ina ay mas matalas pa sa lahat ng bubog na nagkalat sa sahig kanina. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang kinuha ang mga kamay nito. Mga kamay na magaspang,
dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho sa bukid at palengke. Mga kamay na nag-aruga sa kanya. Huwag po kayong umuwi. Pakiusap niya, ang boses ay basag. Ako po ang bahala. Kakausapin ko po si Celestine. Aayusin ko to, pangako. Ilang sandali itong tumitig sa kanya bago marahang tumango. Isang tango na hindi nagsasabing naniniwala ito kundi isang tango na nagsasabing pagod na itong makipagtalo. Para kay Gio, sapat na yon. Kinabukasan, hinintay niyang umalis si Nanay Luz para maglakad-lakad sa hardin sa ibaba ng gusali bago niya hinarap si Celestine. Natagpuan niya ito sa balkonahe, humihigop ng kape habang nakatingin sa syudad. Celestine, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ni Gio. About what? Tanong nito. Hindi man lang siya nilingon. Tungkol sa ginawa mo kagabi. Sa nanay ko. It was cruel. Diretsahang sabi ni Gio. Doon lang ito humarap sa kanya at nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito na agad napalitan ng depensa. Cruel? Gio, I was saving face para sa tin. Nakita mo naman ang mga bisita? Diba? They were laughing at her, at us. Hindi yun rason para ipahiya mo siya sa harap ng lahat, giit ni Gio. Biglang namuo ang mga luha sa mga mata ni Celestine. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan natin, para maging katanggap-tanggap ang pamilya natin sa mundo ko. I love you, Gio. But your mother, she's a reminder of a past you worked so hard to escape. Ayokong makita kang bumalik doon. Natigilan si Gio. Ang mga salita ni Celestine, kahit masakit, ay tumama sa isang bahagi ng kaniyang pagkatao na ayaw niyang aminin. Ang bahaging sabik na iwanan ang kahirapan. Ang ambisyosong CEO sa loob niya ay naintindihan ang sinasabi ni Celestine. Ngunit ang anak, sa loob niya ay nasasaktan para sa kaniyang ina. Naiwan siyang nakatayo doon, gulong-gulo, habang si Celestine ay pumasok na sa loob. Para takasan ang kaguluhan sa isip at sa bahay, pumasok siya sa opisina. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at tinitigan ang blueprint na nakalatag sa kanyang mesa, ang Villa Corta Prime Tower, ang pinakamalaking proyekto ng kanyang kumpanya, ang simbolo ng lahat ng kanyang tagumpay. Ito ang magpapatibay sa alyansa ng mga Ramirez at Villacorta. Ito ang kaniyang legacy. Sir, pumasok ang kaniyang sekretarya. May pinadalang sobre para sa inyo. Galing po sa Luntiang Bukid. Kinuha ni Gio ang malaking brown na sobre. Mula ito sa munisipyo ng kanilang bayan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga lumang dokumento, mga Xerox copy ng mga titulo ng lupa. Mga papel na puno ng luma, naninilaw na at malutong sa paglipas ng panahon. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama at ina. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pangungulila. Ibinalik niya ang tingin sa blueprint ng Villacorta Prime Tower. Ito ang kinabukasan. Ang mga papel sa kamay niya ay ang nakaraan. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang partikular na titulo. Ang huling piraso ng lupa na naipundar ng kanyang mga magulang. Tinitigan niya ang address na nakasulat doon. Lote Blugch, 1483, Barangay San Isidro, Luntiang Bukid. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang kinuha ang blueprint at hinanap ang eksaktong lokasyon ng itinatayong gusali. Ang mga mata niya ay nanlalaki habang binabasa ang mga detalye sa technical map. Project location, Lot number 143, Barangay San Isidro, Luntiang Bukid. Nag-iisang kapirasong lupa, isang pangalan, isang lokasyon, at pareho silang nasa harapan niya ngayon. Ang luma at naninilaw na kopya ng titulo at ang makintab at modernong blueprint ng kaniyang pangarap. Nanlamig ang mga kamay ni Gio. Nabitawan niya ang mga papel. Napasandal siya sa kaniyang upuan. Ang paghinga ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang lupang kinatatayuan ng pinakamalaking simbolo ng kaniyang tagumpay ay ang lupang pinaghirapan
ng kaniyang mga magulang, ang lupang pag-aari ng kaniyang nakaraan. Hindi na maalala ni Gio kung paano siya nakauwi mula sa opisina. Ang tanging alam niya ay ang mga ilaw ng syudad ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata at ang manibela ay nanlalamig sa ilalim ng kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat gusali na kanyang madaanan ay tila anino ng Villacorta Prime Tower, ang toreng ipinagmamalaki niya, ang toreng simbolo ng lahat ng kaniyang pagsisikap, ang toreng itatayo pala sa ibabaw ng isang kasinungalingan. Pagdating niya sa penthouse, nadatnan niya si Nanay Luz sa balkonahe. Nakaupo ito sa isang mamahaling silya habang mahinang humuhuni ng isang lumang kundiman. Nakatingin ito sa malayo, sa mga bituin na pilit sumisilip sa gitna ng liwanag ng syudad. Payapa ang mukha nito, payapa sa kamangmangan. Dala-dala ni Gio ang mga papel na tila ba mga nagbabagang uling. Ang bigat ng mga ito ay katumbas ng bigat ng buong mundo. Lumapit siya. Ang mga yabag ay mabagal at alanganin. Nay. Napatigil sa paghuni si Nanay Luz at lumingon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "O anak, andyan ka na pala. Halika, samahan mo ako. Ang ganda ng mga bituin ngayong gabi." Ngunit nawala ang nangiti nito nang makita ang itsura ng anak. Ang pamumutla, ang gulo sa mga mata nito, at ang mga papel na hawak nito. Nanginginig ang boses ni Gio nang magsalita siya. Inilatag niya ang mga dokumento sa maliit na lamesa sa pagitan nila. Ang kanyang daliri ay halos hindi maituro ang address na nakasulat doon. "Nay, ito ba yung lupa na..." Hindi niya matapos ang tanong. Hindi niya kaya. Tumingin si Nanay Luz sa mga papel. Sa isang saglit, ang kapayapaan sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ng isang pamilyar na sakit na matagal na niyang itinatago. Kinuha niya ang mga papeles. Ang pagaspas ng mga ito sa hangin ay ang tanging tunog na maririnig. Biglang bumalik ang lahat sa alaala ni Nanay Luz. Sound of a gentle, echoing harp transition. The ambience shifts to the sound of a rusty ceiling fan and distant tricycle engines. Siya ay mas bata pa ng 15 taon. Nakaupo sa isang silyang kahoy sa loob ng maliit at mainit na opisina ng munisipyo. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay nanunuot sa hangin. Sa harapan niya ay isang lalaking may makapal na salamin. Itinuturo ang linya kung saan siya dapat pumirma. "Sigurado na po ba kayo dito, Aling Lusminda?" tanong ng lalaki. "Ito na po ang huling mana ninyo mula sa inyong mga magulang." Tumango si Nanay Luz habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Gio noong huli silang mag-usap sa telepono. Ang boses nitong puno ng pangarap, nagkukwento tungkol sa mga subjects nito sa kolehiyo sa Maynila, tungkol sa pag-asang maiyahon sila sa hirap. Hawak niya ang panulat. Nanginginig ang kamay niya. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag ituloy. Ngunit ang pagmamahal niya para sa kanyang anak ay mas malakas. Isang patak ng luha ang pumatak sa papel, malapit sa kanyang pangalan. Pagkatapos ay pumirma siya. Ibinigay niya ang lahat. Sound of the echoing harp transition again, bringing the scene back to the present. Ang hangin sa balkonahe ay nanlamig. Ibinalik ni Nanay Luz ang tingin kay Gio. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya napigilan. "Oo, anak," mahinang sagot niya. Ang boses ay basag. "Ibinenta ko. Kailangan mo ng pera para makapagtapos ka, para sa pangarap mo." Gumuho ang mundo ni Gio. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking self-made success ay isang ilusyon. Itinayo ito sa pundasyon ng sakripisyo ng kaniyang ina. Isang sakripisyong hindi man lang niya alam. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin?" Hagulgol ni Gio na paluhod sa harap ng kanyang ina. Hinawakan ang mga kamay nito. "Nay,
Bakit po? Hinaplos ni Nanay Luz ang mukha ng kanyang anak. Isang nangiti, kahit malungkot, ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang halaga ang lupa kung hindi matutupad ang pangarap mo, anak. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Gio na parang isang kutsilyo. Niyakap niya ang baywang ng kanyang ina at umiyak na parang isang batang nawawala. Patawarin niyo po ako. Nay, patawad, patawad po. Niyakap siya pabalik ni Nanay Luz. Hinahaplos ang kanyang buhok. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Gio ng maigi ang mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang bawat linya, ang bawat kulubot na dala ng pagod at pag-aalala. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang turing ipinagmamalaki niya ay hindi lang itatayo sa lupang isinakripisyo nito noon. Ito ay itatayo sa ibabaw ng puso ng kaniyang ina na unti-unti niyang dinudurog sa kasalukuyan. Ang mansyon ng mga Villacorta ay nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng Distrito Diamante, isang muog ng lumang yaman at kapangyarihan. Ngunit sa loob ng mga pader na gawa sa marmol, ang kapangyarihan ay paubos na. Nakatayo si Doña Esmeralda sa tabi ng bintana ng kaniyang silid-aklatan. Hawak ang isang baso ng brandy. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga diamante. Dati, ang tanawing iyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, para na lang itong isang paalala ng lahat ng bagay na malapit nang mawala sa kanya. Katabi niya sa isang antigong mesa ay ang kanyang anak na si Celestine, na walang tigil sa pagtap ng kanyang mga kuko na bagong manicure. "He was different today, Mama," sabi ni Celestine. Ang boses ay may bahid ng inis. Gio wasn't himself. Mula nang dumating ang nanay niya, nag-iba na siya. Hindi sumagot si Doña Esmeralda. Ang kaniyang atensyon ay nasa teleponong nakapatong sa mesa. Kanina lang, tumawag ang presidente ng bangko. Ang kanilang huling pakiusap para sa isang loan extension ay tinanggihan. Ito na ang huling babala. Kung hindi sila makakabayad sa susunod na buwan, ang lahat, ang mansyon, ang mga kotse, ang pangalan, ay kukunin sa kanila. Ang kasal na ito ay hindi na lamang isang magandang merger. Ito na ang kanilang tanging salbabida. "That old woman is the problem," patuloy ni Celestine. Tumatayo at naglalakad-lakad. She keeps reminding him of that poor, pathetic life he left behind. "Kailangan nating gawan ng paraan, Mama, bago pa mahuli ang lahat." Dahan-dahang uminom si Doña Esmeralda mula sa kanyang baso. Ang likido ay mainit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang alisin ang lamig ng takot sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa isang painting na nakasabit sa dingding. Isang larawan ng kanyang lolo, ang patriarch na nagtayo ng imperyo ng Villacorta. Pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya nito. Siya ang magiging Villacorta na hahayaang gumuho ang lahat. Hindi, hindi siya papayag. "Tama ka, anak," sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay malamig at desidido. Inilapag niya ang kaniyang baso nang may kasamang puwersa. "Kailangan nating alisin ang hadlang." "Anong gagawin natin?" Naglakad si Doña Esmeralda papunta sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang jewelry box. Sa loob, sa gitna ng mga bakanteng espasyo, kung saan dating nakalagay ang mga alahas na naibenta na, ay may isang natitirang pyesa. Isang kwintas na may malaking esmeralda, ang hiyas na ipinangalan sa kanya. Ito ang pinakaunang regalo ng kanyang ama. Ang huling simbolo ng kanilang dating karangyaan. Kinuha niya ito. Malamig ito sa kanyang palad. Kung paalala ng kahirapan, ang tingin nila sa ina ni Gio. Kung iyon ang kahinaan ng lalaking iyon, kung ganoon, gagamitin natin ang kahirapan laban sa kanila. Hindi naintindihan ni Celestine. Ano ang ibig mong sabihin? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Hawak ang kwintas. May mga taong kayang bilhin ang lahat, at may mga taong
Sa sobrang hirap, ay handang gawin ang lahat para lang sa pera. Ibinigay niya ang isang makahulugang tingin sa kanyang anak. At sa wakas, naintindihan na ni Celestine ang plano. Kailangan nating gawin ang lahat para matuloy ang kasal na ito, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay tila isang bulong ng ahas. Kahit na sino pa ang masagasaan natin. Kinagabihan, sa penthouse ni Gio, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang maliit na salo-salo, sinadya ni Doña Esmeralda na iwan ang kwintas na Esmeralda sa ibabaw ng kaniyang vanity table sa guest room kung saan siya nag-aayos. Ang pinto ay bahagya niyang iniwang bukas. Mula sa sala, nakita niya ang isa sa mga bagong katulong na naglilinis malapit sa kwarto. Isang dalaga na alam niyang galing din sa probinsya at hirap sa buhay. Isang katulong na kinausap niya kanina at binigyan ng malaking halaga kapalit ng isang maliit na pabor. Nagkatinginan sila ng katulong. Isang bahagyang tango mula kay Doña Esmeralda ang nagsilbing hudyat. Pumasok ang katulong sa guest room. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ito na tila walang nangyari. Ngunit ang kasunod na destinasyon nito ay hindi ang kusina. Dahan-dahan itong naglakad sa pasilyo patungo sa direksyon ng kwarto ni Nanay Luz. Nagsimula ito sa isang sigaw. Isang sigaw na nagmula kay Celestine, sapat na para marinig sa buong penthouse. Nawawala! Mama, nawawala. Mabilis na nagtakbuhan sina Gio at Nanay Luz. Papunta sa guest room kung saan nag-aayos ang mag-ina. Naabutan nilang nagkakagulo. Si Celestine ay umiiyak habang si Doña Esmeralda ay tila aligagang naghahanap. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gio. Ang kwintas ko! Sagot ni Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Ang Villa Corta Emerald! Pamana pa yon ng lolo ko. Ipinahiram ko kay Celestine para sa kasal. At ngayon, wala na. Pinilit ni Gio na pakalmahin ang lahat. Teka lang, baka naman na-misplace nyo lang. Hahanapin natin. Ngunit umiling si Celestine. Ang mga mata ay namumula. Tumingin ito sa paligid, sa mga katulong na nagkukumpulan sa may pintuan. Ang tingin nito ay huminto at dumapo kay Nanay Luzminda. Hindi yon na misplace, sabi ni Celestine. Ang boses ay biglang nanlamig at puno ng akusasyon. May kumuha. Kanina lang nandito yon at wala namang ibang tagalabas dito sa bahay. Maliban sa ilan. Naramdaman ni Nanay Luz ang pangingilabot sa kanyang katawan. Ang tagalabas. Alam niyang siya ang pinapatungkulan nito. Celestine, anong pinapahiwatig mo? Mariing tanong ni Gio, hinawakan ang braso ng kasintahan. Maging praktikal ka lang, Gio. Sigaw ni Celestine. Sino pa ba? Sino dito ang mas mangangailangan ng pera? Hindi yan magagawa ng nanay ko. Depensa ni Gio, ang galit ay nagsisimula nang umakyat sa kanyang ulo. Talaga ba? Hamon ni Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nakatitig kay Nanay Luz. Luzminda, may alam ka ba dito? Nanginginig na umiling si Nanay Luz. Wala po. Wala po akong kinukuha. Panginoon ko. Kung ganoon, wala sigurong problema kung hahalughugin natin ang mga gamit ng lahat. Diba? Suhestiyon ni Celestine. Para lang mapatunayan na walang dapat pagbintangan. Bago pa man makaprotesta si Gio, sumang-ayon na ang ibang mga katulong. Takot na sila ang mapagbintangan. Isa-isang binuksan ang kanilang mga locker. Walang nakita. At pagkatapos, ang lahat ng tingin ay nabaling sa kwarto ni Nanay Luz. This is ridiculous! Sigaw ni Gio. Hindi niyo pwedeng gawin to. Ngunit lumapit ang katulong na sinuhulan ni Doña Esmeralda. Sir, pasensya na po. Pero para pumalinis ang pangalan naming lahat. Pumasok si Celestine sa kwarto ni Nanay Luz, sinusundan ng katulong at ni Doña Esmeralda. Si Gio at si Nanay Luz ay naiwan sa labas, kapwa hindi makagalaw. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos,
Aha! Sabi ko na nga ba? Lumabas si Celestine mula sa kwarto. Hawak sa dulo ng kaniyang mga daliri ang kumikinang na kwintas na Esmeralda. Nasaan mo yan nakita? Tanong ni Gio, hindi makapaniwala. Sumagot ang katulong. Ang boses ay nanginginig sa pekeng takot. Nasa ilalim po ng unan ni Aling Lusminda. Parang bombang sumabog ang balita sa loob ng silid. Si Nanay Luz ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay tila ninakaw. Napatingin siya kay Gio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko yan ginawa, anak. Maniwala ka sa'kin. Umiiyak na, sabi ni Nanay Luz. Sinungaling. Sigaw ni Celestine. Idinuro si Nanay Luz. Magnanakaw. Matapos ka naming tanggapin dito sa pamamahay namin, ito pa ang isusukli mo? Tama na! Ang sigaw ni Gio na yumanig sa buong silid. Ngunit ang sigaw niya ay huli na. Ang lason ay naikalat na. Humarap sa kanya si Doña Esmeralda. Ang mukha ay nagpapanggap na nasasaktan, ngunit ang mga mata ay nagtatagumpay. Choose, Angelo. Mahinahon ngunit mariing sabi nito. Ang nanay mong magnanakaw o ang pamilya na bubuuin natin? Lahat ng mata ay na kay Gio. Ang kanyang katapatan ay sinusubok sa pinakabrutal na paraan. Napatingin siya sa kanyang ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ang babaeng imposible sa isip niya na gumawa ng ganoong bagay. Ngunit pagkatapos ay napatingin siya kay Celestine sa kanilang kinabukasan sa Villacorta Prime Tower, sa lahat ng kaniyang pinaghirapan. Ang pagdududa na parang isang makating lason ay nagsimulang gumapang sa kaniyang puso. Hindi siya sumagot, hindi siya nagsalita. Para kay Nanay Luz, ang pananahimik ni Gio ay mas malakas pa sa anumang hatol. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kaniyang sariling anak, iyon ang tunay na parusa. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagkabiyak ng kaniyang puso. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salaming bintana ng penthouse ay tila kasabay ng bawat luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi ni Nanay Lusminda. Nakaupo siya sa dilim, sa paanan ng kama, na hindi na niya naramdaman na kanya. Ang buong silid ay puno ng mga anino. Ngunit walang anino ang kasing dilim ng nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi ang paratang ang pumatay sa kanya, hindi ang sigaw ni Celestine o ang mapanghusgang tingin ni Doña Esmeralda. Ang pumatay sa kanya ay ang katahimikan ng kaniyang sariling anak. Ang ilang segundong pag-aalinlangan sa mga mata ni Gio ay mas matimbang pa sa habambuhay na parusa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Nanay Luz ang lahat. Hindi siya kailanman magiging bahagi ng mundong ito. Para sa kanyang anak na makamit ang lahat ng pangarap nito, kailangan niyang mawala. Siya ang bigat na humihila dito pababa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga buto niya ay tila mas mabigat. Ang kanyang balat ay tila mas manipis. Kinuha niya ang kanyang bayong mula sa sulok. Isa-isa niyang inilabas ang mga damit na bigay ni Celestine at maingat na tiniklop sa ibabaw ng kama. Pagkatapos, inilagay niya sa loob ng bayong ang sarili niyang mga gamit, ang luma niyang bestida, ang rosaryo, ang bote ng langis ng niyog, at ang sirang pulseras na gawa sa kahoy. Yun lang ang buong buhay niya. Humanap siya ng isang pirasong papel mula sa maliit na mesa. Kumuha siya ng ballpen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsusulat siya. Hindi ito isang sulat ng paninisi. Hindi niya kayang gawin iyon. Ito ay isang sulat ng pamamaalam. Gioong, anak, patawad kung kinailangan kong umalis nang hindi nagpapaalam. Huwag mo akong alalahanin. Umuwi lang ako sa lugar kung saan ako nararapat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang kahit sino. Ang tanging hiling ko lang ay maging masaya ka. Abutin mo ang lahat ng pangarap mo. Iyon lang ang magpapasaya sa akin. Mahal na mahal kita, anak.
Nagmamahal, nanay, isang patak ng luha ang tumulo sa papel. Bahagyang nagpabura sa tinta ng huling salita. Maingat niyang tiniklop ang sulat. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang buong penthouse ay tahimik. Naglakad siya sa pasilyo. Ang mga paa ay walang ingay sa malambot na carpet. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng kwarto ni Gio. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Ang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Isang anino ng sakit at pagkalito. Gusto niya itong lapitan, yakapin, at sabihing ayos lang ang lahat. Ngunit alam niyang ang kanyang presensya ay lalo lang magpapagulo. Pumunta siya sa kwarto ng anak at maingat na inilapag ang sulat sa ibabaw ng unan nito. Hinaplos niya ang malambot na kumot na tila ba hinahaplos niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, kasama ng huling piraso ng kanyang puso. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Naglakad siya papalabas, dala ang kanyang bayong, dumaan sa malawak at walang kaluluwang sala, at narating ang pinto. Hindi siya lumingon. Sound of a heavy door opening and closing softly. The rain sound becomes slightly clearer for a moment, then is muffled again. The melancholic music swells slightly, then fades. Samantala, sa kanyang kwarto, si Gio ay nilalamon ng isang digmaan sa loob niya. Ang mga salita ni Doña Esmeralda, "Choose Angelo, ang nanay mong magnanakaw o ang pamilya na bubuuin natin," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang imahe ng nasasaktang mukha ng kanyang ina ay nakatatak sa kanyang utak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo doon. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang laso ng pagdududa ay unti-unting nawala at napalitan ng isang malinaw at nakakapasong katotohanan ang kanyang ina. Ang kanyang nanay Luz, ang babaeng nagbenta ng lupa para sa kanya. Ang babaeng mas pipiliing magutom kaysa makita siyang umiiyak. Imposible. Isang malaking kasinungalingan ng lahat. Tumayo siya, puno ng isang bagong determinasyon. Mali siya. Nagkamali siya sa kanyang pananahimik. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin sa kanyang ina na ito ang pinipili niya, anuman ang mangyari. Patakbo niyang tinungo ang guest room. Ang pag-asa ay pumipintig sa kanyang dibdib. "Nay," tawag niya habang binubuksan ang pinto. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang kwartong walang tao. Ang kama ay maayos na natutupi. Ang mga damit na binili nila ay nakasalansan sa ibabaw. Ang lahat ay nasa perpektong ayos na tila ba sinasabing walang sino mang tumira doon. "Nay!" sigaw niya. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Hinanap niya ito sa buong penthouse, sa kusina, sa balkonahe, sa bawat sulok, ngunit wala. Bumalik siya sa sarili niyang kwarto, gulong-gulo, nang mapansin niya ang isang piraso ng nakatuping papel sa kanyang unan. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Binasa niya ang bawat salita. "Mahal na mahal kita, anak." Nabitawan ni Gio ang sulat. Isang tunog na puno ng sakit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Napasuntok siya sa pader. Hindi alintana ang sakit. Wala na ito. Pinaalis niya ito. Sa kanyang katahimikan, sa kanyang pag-aalinlangan, itinaboy niya ang nag-iisang tao sa mundo na tunay na nagmamahal sa kanya. At bukas ang araw ng kanyang kasal. Ang mga salita sa sulat ay tila mga apoy na tumupok sa bawat piraso ng pag-asa sa puso ni Gio. Humahagulgol, sinuklay niya ang kanyang buhok. Gamit ang mga daliri, nagpaikot-ikot sa sala na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Hinanap niya ang kanyang ina sa buong gusali. Tinanong ang bawat gwardiya. Ngunit walang nakakita sa isang matandang babae na may dalang bayong. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang tao lang ang naisip niyang puntahan. Sinugod niya ang mansyon ng mga Villacorta. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya na parang isang bagyo at natagpuan si Celestine sa sala.
kalmadong namimili ng bulaklak para sa kasal kasama ang wedding planner. "Celestine!" Sigaw niya. Ang boses ay paos sa kaiiyak. Nagulat si Celestine. "Gio, what's wrong?" "Umalis na siya. Umalis na ang nanay ko." Ang tanging reaksyon ni Celestine ay isang malamig na pagtango. "It's for the best, Gio. She doesn't belong here. Now we can finally focus on our wedding. On us." Hindi makapaniwala si Gio sa kaniyang narinig. "Focus? Paano ako makakapag-focus? Nawawala ang nanay ko dahil sa'yo." "Dahil sa'kin?" Tumayo si Celestine. Ang boses ay tumaas. "O dahil sa katotohanan na hindi talaga siya nababagay dito? I just showed her the truth. It was her choice to leave." Sa sandaling iyon, nakita ni Gio ang tunay na Celestine. Walang pagmamahal, walang awa, tanging isang malamig na ambisyon. Tumalikod siya, puno ng pandidiri. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ngunit kinabukasan, sa araw ng kasal, naroon pa rin siya. Nakatayo siya sa harap ng altar ng malaking katedral. Suot ang isang mamahaling suit na parang baluti na napakabigat. Nandoon siya hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa kontrata, sa kumpanya, sa daan-daang empleyado na umaasa sa merger na ito. Pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwang lumulutang, isang aktor sa sarili niyang trahedya. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Nanay Luz ay nakaupo sa isang bangko sa labas ng isang maliit na simbahan. Yakap ang kaniyang bayong habang pinapanood ang pagbuhos ng ulan. Magdamag siyang nagpalaboy-laboy. Pagod na siya at giniginaw. Nilapitan siya ng isang security guard. "Nay, ayos lang po ba kayo?" Magalang na tanong ng gwardiya. "Kanina ko pa po kayo napapansin. Umuulan po. Baka magkasakit kayo." Umiling lang si Nanay Luz. "Ayos lang ako, iho. May problema po ba? Saan po ba ang uwi niyo?" "Wala na akong uuwian." Mahinang sagot niya. Naawa ang gwardiya. "Nay, kasal po ng anak ninyo ngayon. Hindi po ba? Narinig ko po sa balita, ang kasal ng taon daw po." Napansin niya ang lungkot sa mga mata ng matanda. "Kahit anong mangyari, ina pa rin po kayo. Hindi po ba dapat nandoon kayo, kahit sa huling pagkakataon, para makita siyang masaya?" Ang mga salita ng gwardiya ay tumagos sa puso ni Nanay Luz para makita siyang masaya. Oo, kahit iyon na lang ang huli niyang magagawa bilang isang ina. Sa tulong ng mabait na gwardiya, nakasakay siya ng taxi. Sa loob ng katedral tumugtog na ang musika. Bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ng bisita ay tumayo. Tumingin si Gio sa dulo ng pasilyo. Ang puso ay kasing bigat ng tingga. Doon, nakatayo si Celestine sa kaniyang puting-puting traje de boda. Isang perpektong imahe ng isang kasinungalingan. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Gio ay hindi nakatuon dito. Sa likod ni Celestine, sa liwanag na nagmumula sa bukas na pinto, may isang anino. Isang maliit na anino. Isang pamilyar na anino na may hawak na bayong. Napatigil sa paghinga si Gio. Habang papalapit si Celestine, papalabas naman sa anino ang figura. Pagod. Basa ng ulan. Ngunit nakatayo ng tuwid. Nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang ina. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Para kay Gio, walang ibang tao sa loob ng malaking katedral kundi ang dalawang babae sa pasilyo. Sa unahan, si Celestine, ang kanyang kinabukasan na gawa sa salamin. Maganda, ngunit babasagin at walang init. Sa likuran, si Nanay Luzminda, ang kanyang nakaraan na gawa sa lupa. Simple, ngunit matatag at pinagmulan ng lahat. Ang pagdating ni Nanay Luz ay tila isang kidlat na gumising sa lahat. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Si Doña Esmeralda, na nasa tabi ng altar, ay namutla. Ang kaniyang perpektong pagkakatayo ay nagpakita ng lamat. Nagpatuloy sa paglakad si Celestine, ang kaniyang mukha ay isang maskara ng galit,
na pilit tinatakpan ng isang nangiti. Ngunit nang makarating siya sa harap ng altar, at bago pa man maiabot ang kanyang kamay kay Gio, si Nanay Luz ay nagsimulang maglakad sa pasilyo. Hindi siya naglalakad para tumutol. Naglalakad siya para sa kaniyang anak. Dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 sakripisyo. Gusto niya lang itong makita, nang malapitan. Gusto niya lang itong basbasan. Ngunit nang akmang lalampasan niya si Celestine para lumapit kay Gio, hinarang siya nito. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Bulong ni Celestine, ang mga mata ay nag-aapoy. "How dare you show your face here, matandang magnanakaw?" Umiling si Nanay Luz. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. "Hindi ako naparito para manggulo, Hija. Nais ko lang, wala kaming pakialam sa nais mo." At sa harap ng Diyos, sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng kaniyang sariling anak, itinaas ni Celestine ang kaniyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ang tunog ng isang sampal. Napahawak si Nanay Luz sa kaniyang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Natalsikan ng kanyang luha ang sahig na marmol. Iyon na. Iyon na ang gumising kay Gio mula sa kanyang pagkakatulog. Ang sampal na yon ay hindi lang dumapo sa pisngi ng kanyang ina. Dumapo yon sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, nawala ang CEO. Nawala ang takot. Nawala ang ambisyon. Ang natira na lang ay isang anak. Mabilis siyang kumilos. Hinawi niya si Celestine palayo sa kaniyang ina at inilagay ang sarili sa pagitan nila na tila isang pader na pananggalang. Tiningnan niya si Celestine, hindi na may pagkalito, kundi may isang malinaw at nagyeyelong galit. "Tapos na tayo," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang hatol. "What?" Hindi makapaniwalang tanong ni Celestine. "Ang kasal ay hindi na matutuloy." Sigaw ni Gio. Ang boses ay yumanig sa bawat sulok ng simbahan. Kinuha niya ang mikropono mula sa pari. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga kasosyo sa negosyo sa pamilya Villacorta. "Lahat kayo ang saksi ko. Ang babaeng ito, ang babaeng sinampal ninyo, ang babaeng tinawag ninyong magnanakaw." Nabasag ang boses niya, ngunit pinilit niyang magpatuloy. "Ang babaeng ito, ang nanay ko, ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong kontrata o kumpanya sa mundo." Bumaling siya kay Doña Esmeralda. "Alam ko na ang lahat. Alam kong malapit na kayong mabangkarote. Alam kong ginamit niyo lang ako. Ginamit niyo ang kasal na to para iligtas ang mga sarili ninyo." Ang mga salita ni Gio ay parang mga bombang sumabog. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang gulat ay naging isang malaking iskandalo. Sa gitna ng kaguluhan, wala nang ibang nakita si Gio kundi ang kaniyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit dito at niyakap ito ng mahigpit. "Patawad, Nay. Patawad po." Bulong niya habang umiiyak sa balikat nito. Niyakap siya pabalik ni Nanay Luz. Ang kaniyang katawan ay nanginginig pa rin. Hawak sa kamay ang kaniyang ina. Tumalikod si Gio mula sa altar. Tumalikod siya mula kay Celestine, mula sa mga Villacorta, mula sa kanyang imperyo. Magkahawak kamay silang naglakad sa pasilyo, palayo sa lahat ng kasinungalingan. Iniwan nila sa likuran ang isang sirang kasal, isang bagsak na negosyo, at isang kinabukasang gumuho. Ngunit habang naglalakad sila papalabas ng simbahan, papalabas sa liwanag, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Gio na siya ay buo at malaya. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabo at magulong panaginip. Ang iskandalo sa kasal ay naging pabalat ng bawat dyaryo at laman ng bawat tsismis. Gaya ng inaasahan, ang Villacorta Corporation ay bumagsak. At dahil sa pagkakadawit, nadamay din ang kumpanya ni Gio. Ang mga investor ay umatras. Ang mga kontrata ay kinansela. Ang turing minsan niyang pinangarap ay nanatiling isang butas sa lupa. Nawala sa kanya ang lahat.
ang penthouse sa Distrito Diamante, ang mga mamahaling kotse, ang posisyon bilang CEO. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkawala, may isang bagay siyang natagpuan, kapayapaan. Nakatira na sila ngayon ni Nanay Luz sa isang maliit at simpleng apartment sa labas ng syudad. Ang sahig ay hindi gawa sa marmol, kundi sa kahoy na medyo may kalumaan na. Ang bintana ay hindi tanawang skyline ng syudad, kundi isang malaking puno ng akasya. Sa umaga, ang gumigising sa kanila ay hindi ang tunog ng alarm clock, kundi ang huni ng mga ibon. Bumalik si Gio sa pagiging simple. Siya na ang nagluluto, naglalaba, at nag-aalaga sa kaniyang ina. Ang mga kamay niyang dati sanay sa pagpirma ng mga tseke ay sanay na ngayon sa paghiwa ng sibuyas. At sa bawat araw na magkasama sila, mas nakikita niya ang unti-unting pagbabago kay Nanay Luz. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Minsan, habang nag-uusap sila, bigla itong tatahimik sa gitna ng pangungusap na tila ba nawala ang mga salitang dapat niyang sabihin. May mga araw na paulit-ulit ang tanong nito sa kanya. At may mga gabing nakikita niya itong nakatitig lang sa kawalan. Isang hapon, habang naghahain si Gio ng kanilang pananghalian, isang simpleng sinigang ang paborito nito. Nagsalita si Nanay Luz. "Ang bango naman yan, anak," nakangiting sabi nito. Ang nangiti nito ay tila mas bata, mas inosente. Hinawakan nito ang kamay ni Gio. "Alam mo, ipinagmamalaki ka ng tatay mo." Napatigil si Gio. Matagal nang yumao ang kaniyang ama bago pa man siya makapagtapos ng kolehiyo. "Nay, anak, kailan ba uuwi ang tatay mo?" Tanong ni Nanay Luz. Ang mga mata ay puno ng isang dalisay na pananabik, na tila ba naghihintay itong pumasok sa pinto anumang oras. "Sabik na akong makita siya." Isang kirot ang tumagos sa puso ni Gio. Hindi niya ito itinama. Hinawakan na lang niya ng mas mahigpit ang kamay nito at ngumiti. "Malapit na po, Nay. Malapit na po siyang umuwi." Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kanyang ina, binuksan niya ang isang lumang baul. Sa loob ay ang mga natitira niyang gamit mula sa dati niyang buhay. Nandoon ang mga mamahaling relos, mga tropeo, at sa ilalim ng lahat, ang blueprint ng Villacorta Prime Tower. Kinuha niya ito at inilatag sa sahig. Tinitigan niya ang mga plano, ang mga linya, ang mga sukat. Hindi na pagsisisi ang kanyang naramdaman, kundi inspirasyon. Nakita niya ang lupang minsang isinakripisyo ng kanyang ina, ang lupang muntik na niyang wasakin, at isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang bagong pangarap. Isang pangarap na hindi para sa kanya, kundi para dito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang dati niyang kaibigan na isang arkitekto. "Tol, may itatanong sana ako." Nagsimula si Gio, ang boses ay puno ng determinasyon. "Posible bang baguhin ang buong plano ng isang gusali para maging isang community center?" Isang taon ang lumipas. Sa mismong kinatatayuan ng Lote Blig 143 sa Barangay San Isidro, probinsya ng Luntiang Bukid, wala nang bakas ng isang construction site. Walang bakal, walang semento, walang anino ng isang naglalakihang tore. Sa halip, ang bumungad sa lahat ay isang maganda at malawak na hardin. Sa gitna nito ay isang simpleng gusaling gawa sa kahoy at salamin, na bukas ang mga bintana para yakapin ang hangin at sikat ng araw. Sa harapan, may isang arko na gawa sa kahoy kung saan nakaukit ang mga salitang, "Ang Hardin ni Luzminda, isang tahanan para sa mga pangarap." Ito na ang Luzminda Foundation, isang community center na itinayo ni Gio gamit ang natitira niyang pera at tulong mula sa mga kaibigan, para sa mga pamilyang galing sa probinsya na nais makipagsapalaran sa syudad. Nagbibigay ito ng pansamantalang tirahan, pagsasanay sa trabaho, at pag-asa. Nakatayo si Gio sa harap ng isang maliit na entablado, nagsasalita sa harap ng mga unang residente ng foundation.
Hindi na siya ang CEO na may suot na mamahaling suit. Ang suot niya ngayon ay simpleng polo shirt at maong. Ang kaniyang nangiti ay hindi na kalkulado, kundi totoo. Ang gusaling ito ay itinayo sa isang lupaing puno ng sakripisyo. Sabi niya, habang nakatingin sa direksyon ng kaniyang ina na nakaupo sa isang wheelchair sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang sakripisyo na nagmula sa pagmamahal ng isang ina. Kaya naman ang lugar na ito ay hindi lang isang gusali. Isa itong paalala na ang tunay na pundasyon ng lahat ng tagumpay ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pamilyang laging naniniwala sa atin. Tumingin siya kay Nanay Luz. Ang buhok nito ay puti na. Ang mga mata nito ay madalas nang nakatingin sa malayo, sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Ang alaala nito tungkol kay Celestine, sa mga Villacorta, sa sakit na dinanas nito sa syudad, ay tuluyan ng nabura. Ngunit may isang bagay na nanatili, ang pagmamahal nito sa hardin. Pagkatapos ng maikling seremonya, itinulak ni Gio ang wheelchair ng kaniyang ina papunta sa gitna ng mga bulaklak. Masayang-masaya si Nanay Luz habang dinidiligan ng mga rosas. Ang kaniyang mga kamay ay muling nakahawak sa lupa. Humuhuni ito ng pamilyar na kundiman. Umupo si Gio sa damuhan sa tabi niya. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa likod ng mga burol. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng ginintuang sinag sa mukha ni Nanay Luz. Bigla itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay panandaliang nagkaroon ng kislap ng pagkilala, ngunit hindi bilang anak. Ang gwapo mong bata, nakangiting sabi nito. Ang boses ay mahina at malambing. Kamukha mo ang anak ko. Isang mainit na luha ang dumaloy sa pisngi ni Gio, hindi niya ito pinunasan. Ngumiti siya pabalik. Isang ngiting puno ng pagmamahal, pagtanggap, at walang hanggang pasasalamat. Opo, Nay, sagot niya. Mahal na mahal po niya kayo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng pag-ibig, sakripisyo, at paghahanap sa tunay na kahulugan ng yaman. Ang aral ng kwento ni Gio at Nanay Luzminda ay isang paalala sa ating lahat na sa gitna ng ating mga ambisyon at pangarap, huwag nating kalimutan ang mga taong nagsilbing ugat at pundasyon ng ating pagkatao. Dahil sa huli, kapag gumuho na ang lahat ng gusaling ating itinayo, ang tanging mananatiling matatag ay ang pagmamahal ng pamilyang laging naghihintay sa ating pag-uwi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nabusog namin ang inyong mga puso sa kwentong ito. Kung meron kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano po kayang uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.